Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito sa Rappi Tulpo in action. Ang idol nila mga ka-plastic. At isang toolflex ng ating tatalakayin regarding dito sa isang babae na nag-viral sa social media na kung saan ay nabigyan po ng mali siya ang kanyang ginagawa during Zoom meeting mga ka-plastic o Zoom lesson o whatsoever kung ano man ang tawag dun sa kanyang activity. Napagtanto ng mga netizens even ng mga kapwa niya sa eskwela ay napansin nga po na may kakaibang ginagawa itong babaeng ito na para bagang nagmimilagro siya. Gumagawa ng something na hindi natin gusto makita in public. So ito po ay hindi ko alam kung siya yung nagrereklamo o siya yung inirereklamo. Kasi nga nabigyan ng kahulugan ang bawat ginagawa niya nung nakaraan na nagsuzoom meeting sila. So panoorin natin kung paano nagsimula ito. Medyo mahaba ang kanyang kwento rito. Pero magpanggap na lang po tayo na naniniwala sa kanyang mga kwento dahil hindi ka panipaniwala ang susunod nating masasaksiyan. So panoorin natin. Bali, April 30 po siya. During online class po. 6 p.m. po yun. And then, siya po ay recitation that time. So, ito, gamit ko po kasi is yung tablet ko. Ito po yung tablet ko. Then, recitation nga po siya. So, ginilid ko po yung ulo ko. Okay. Tapos, ako po kasi nun, sir, is, aminado lang po ako na, nag-google po ako nun. Kaya po, iniwas ko yung ulo ko para hindi po makita. Ayan. Then, after po nun, nag-a-agree po ako that time. Hindi ko naman po alam na bibigyan po nila ng mali siya yung ginagawa ko. Yun po. Ayan, pline-play po natin ngayon mga kapatid sa inyong screen yung video na tinutukoy po ni Angel May, no? At parang tumutugma naman, no? Nandun pa rin yung ulo niya sa may screen. Although yung part lang na Ito namang tartadong reporter hindi ko alam whatsoever na tawag sa kanya sa Rappi Tulpo in action. Paniwala siya. Na para bagang ginagawa niyang tanga yung sarili niya sa mga opinion ng babae. Sasabihin niya, oo nga naman tumatango siya in the 16th time. Parang gusto ko rin i-try Tatango nga ako. Huwag na nakakaya, kalalaki kong tao Parang hindi kasi kapanipaniwala. Kasi una sa lahat, hinawi niya yung kanyang buhok. O diba? Kapag ginawi yung buhok, alam nyo naman yun kung kayo ay nanonood ng mga, let's say, yung mga pinagbabawal panoorin ng mga bata. Usually, yun yung unang scene na napapanood ng mga kalalakihan. Yung babae, inaayos pa niya yung buhok para hindi maistorbo. At bakit ka naman tatango? Una sa lahat, mag-google ka lang, magre-research ka lang sa Google, bakit kailangan mo magtango? Bakit habang nagsa-search ka ba sa Google, gamit mo ba yung bibig mo? Ay nako. nga. Opo, Ano pong ginagawa niya? Tumatango kayo? Opo, nag-agree po ako sa sinabi ng kaklase ko. Kasi tama po yung sagot niya based sa search ko. Okay. And kita naman po sa video na Tanga ka. tumingin po ako sa camera, which is aware po ako na naka-open cam ako. Mga gaano po katagal? Na ganun po yung 16 seconds. Yung sa, 16 seconds? yung sa video po nila, 16 seconds. Okay. Eh di, yun na lang di po yung inaano ko. So, binidyo po. No? So ibig sabihin, hindi lang 60 seconds yun. Hagod na hagod mga ka-plastic. 16 seconds lang para sa ibang tao pero sa kanya hindi pa pala 16 seconds yun.
Hindi pala, ang pangalan niya dito is Angel May Tricia Del Rosario. Haba ng pangalan. Angel na angel. Pero may kakaibang angel ang ginagawa to. Kakaibang angel to mga ka-plastic. 16 seconds na panood ng mga tao, mga kaklase niya sa online class. Pero para sa kanya pala, hindi pala 16 seconds yun. Pabangis. Sige, pilitan na lang natin na feeling natin wala tayong alam, inosente tayo, hindi natin alam yung nangyayari dyan mga ka-plastic. So, sa makatuwid, oo nga naman magse-search ka lang sa Google, kailangan mong tumango. Oo nga 16 seconds. Kaklase po ninyo yung screen. Opo, niya. Okay, screen niya na ikaw yung nakikita. Opo. Okay. Tapos sabi kasi ni Shari kanina, parang pinapalabas ngayon, pinapakalat. Na may ginagawa daw po meron ako. kang ibang ginagawa. Yes po. Okay, maaari mo bang ikwento sa amin? Ano po ba yung pinapakalat ng mga to? Yun nga po na pinapalabas po nila na May malaswa kang ginagawa doon. Oo po. Oo. Na which is hindi po nila kasi po ang kwento niya po sa akin nung umamin siya is parang concerned citizen lang daw po siya. So sa akin naman, ang part ko, kung concerned ka sa akin, bakit hindi mo sa akin sinabi? Correct. Bakit sinend mo sa mga taong hindi ka naman masasagot? Kanino po ba niya ikinalat? Meron po siyang Circle of Friends, may group chats po sila doon niya po sinend. And then sa GC na po na yon, may isa doon na nag-send sa BF niya na IT student. Okay. So ito pong IT student na to, sinend naman sa GC nilang mga IT. So talagang kumalat na. Opo. Okay, nagsimula. Pero siya talaga yung Siyang pinanggalingan, opo. pinagmulan po nitong video na Siya na po. ito. Ito, nakaaway mo ba to? Bakit Yun ganyan nga. na lang yung pagpapakalat niya ng mga masamang impormasyon laban sa iyo? Yun nga po yung hindi ko masagot. Kasi okay naman. Alam mo, una sa lahat, most of the top, galit na galit ka nagpakalat ng video na yan. Pero para mo na rin sinunog yung sarili mo dyan sa Rapid Tulpo. Alam mo kung bakit? Ikaw mismo. Kayo-kayo na lang ang dapat makakaalam nun sa circle ng eskwelahan ninyo. Pwede nyo naman pag-usapan sa faculty yan na wag ninyong ikalat yung video. Pero bakit mo pa pinakalat sa Rapid Tulpo in action yung kabobohan mo? Diba? Napaka-simple lang na logic. Para mo na rin binastos yung sarili mo sa Rapid Tulpo in action. So basahin natin yung mga comment kung ano ang naging reaksyon ng mga netizens sa'yo. Imbes na yung mga kaklase mo lang o mga colleagues mo lang dyan sa school, sa universities, ang nakakaalam ng ganitong iskandal at pinatawag ninyo sana yung mga taong nagpakalat at ang mga nakapanood na sana po ay dinaan nyo na lang po sa closed door na usapan dyan sa faculty ninyo. So bakit kailangan mo pang iparapid tulpo para sunugin mo yung pagkatao mo, sarili mong pagkababae dyan sa social media na which is 10 million subscribers si Rapid Tulpo dyan. Hindi lang po buong eskwelahan na ngayon ang nakakaalam ng pagmumukha mo. Buong Pilipinas na po, buong mundo na po. Ginawa mong tanga yung sarili mo, Angel. Diba? Isipin mo yun. Ganyang problema kailangan mo pang ireklamo sa Rapid Tulpo. So ano naging implications niyan? Sino ang nagmukhang tanga dyan sa pagre-reklamo? Ikaw. Diba? Isipin mo yun, nakakahiya ka. Babae ka pa man din. Tapos pinanalandakan mo na wala kang ginagawang milagro dun sa video call ninyo o sa Zoom meeting ninyo. Ito namang mga teacher, hindi man lang kinompronta na, "Hoy Angel, anong ginagawa mo? Bakit panay tango ka ng tango sa harap ng camera mo?" Eh di sana nalaman agad kung may ginawa ka ba talagang milagro o wala. Palagay mo ba grade 1 lang yung mga
nanonood sa'yo. Mga batang paslit lang. Hindi naman siguro sila kahapon pinanganak, mga kaplastik. Huwag mo namang pagmukhang tanga yung tao. Natural, ano bang unang patatatak sa isipan nila kapag napanood yung video na yan? Huwag mo namang gawin tanga yung sarili mo, Angel. Alam mo sa sarili mo yan kung anong ginawa mo. Huwag mo palabasin na pasinungalingan pa na nag-google ka lang. Meron bang nagsa-search sa cellphone ng Google na nagtatango habang nagsa-search? Mauunawaan ko pa sana kung naka-headset ka that time tapos tumatango ka. Ibig sabihin, nagra-rock and roll ka habang nag-online class. Kaso iba yung rock and roll na ginawa mo eh. Ginagawa mong bobo yung nakakakita sa'yo. At lalo mo pang ginawang bobo yung sarili mo nung pinakalat mo pa yung iskandalo mo sa Rapid Tulfo in action. Hindi ka ba naman sandamakmak na tanga na babae? Diba? Siguro kung napapanood mo itong video ni Rapid Tulfo at binabasa mo yung comment, baka hindi ka na nakakalabas ng bahay ngayon. Natatawa na lang sa'yo yung mga netizens. Diba? Po kami noon. Wala po silang masasabi na galit siya sa akin or may issue kami. Wala pong ganun. Kasi April 30 po nilang pinakalat. Nagbayad po ako ng tuition is May 3. Nakikita ko po sila. Dadaanan kami. Hindi po nila sa akin nabanggit. Which is alam na po nilang kumakalat. Kasi nalaman ko po is May 5 na. Oh, paano nga po pala nakarating sa inyo? Bali ganito po. Nag-chat po sila sa akin ng May 5 ng 8 p.m. Kasi po, nung nalaman na daw po kasi ng prof namin, kinonference po sila yung mga klase ko na involved para ipagtanong po kung saan nanggaling yung video. Wala po ako nito, hindi ko po alam. Then, inutusan daw po sila ng prof ko na mag-apologize sa akin and i-aware ako na may video. Then, May 5 pa po nila ako chinat na ganto, ganyan, alam mo ba yun sa video, kumakalat na, alam na sa staff ng STI. O alam naman pala eh. Ng IT prop eh. Kinumpronta na pala yung mga estudyanteng nagpakalat eh. Bakit ka pa nagre-reklamo dyan? Alam mo, inapula na ng sunog yung prop mo dyan sa school. Tapos ngayon, lalo mo pang pinalaki yung sunog. At binigyan mo ng kahiyan yung sarili mo, Angel. Grabe ka naman, Angel. Ano bang gusto mo i-justification dun sa video? Pinagtanggol ka na nga ng prop dyan. Malamang sa malamang, kinausap na pala sa faculty room yung mga nagpakalat ng video. Tapos ngayon, nagre-reklamo ka. Ito naman tangang tong si Attorney JB. Hindi man lang sinabing, oh yun naman pala eh, kinumpronta na pala ng prop mo yung nangyari about dyan sa scandal ko no. O bakit ka pa nagre-reklamo sa akin? Make them apologize naman pala yung nagpakalat ng video. So sana naman hindi mo na pinakalat pa dito sa social media. Diba? Anong sense ba't kailangan mong ipa-Rapid Tulfo pa yung parang ikaw na rin pala yung nagmumukhang tanga dyan sa video na yan? Alam mo, mapapaniwala mo ba yung tao sa iyong dahilan na napakabulok na dahilan? Nag-google, nagsesearch sa Google, tumatango. Ano yun? Anong ginamit mong pampindot? Yung bibig mo, yung dila mo? What the hell are you doing, ma'am? Nang din natin, ng head, doon lang po nalaman. Ma'am, you are already 21 years old. Apa. No? At bali ano to, college na ba kayo? Opo, third year college na Third po year kami. college. So yung mga kaklase po ninyo, I suppose, nasa legal age na rin ang mga yan, kaklase mo dito sa kolehiyo na... Opo, yung dalawa lang po. Okay. Oh, taka lang. Dalawa lang. Kasi po... Kumala din siya sa mga ibang year levels. Opo. Okay. So, eto ba na nakarating na rin sa mga kaibigan nyo, sa pamilya ninyo? Yun Paano po. naka-apekto sa inyo ito? Yun nga po, yung hindi na nga po ako nakakapag-focus. That time po kasi, sir, exam week po namin. Kung nung nalaman ko po yun, sir, parang ayoko na po talagang pumasok kasi nahihiya po ako. Yan kaso, wala po akong choice kasi pre-finals po namin yun. And malaki po yung impact nun. So, wala po.
ganun po, pumasok pa din po ako. Opo. And attorney, base dun sa video, okay, dun po kasi sa video, makikita na kung nagtataka yung ibang netizens, kung aware ka ba na naka-on yung camera mo. Opo, aware pa ako. Makikita po kasi dun sa video na tumingin siya sa camera. Okay. Yan, tumingin ka pa sa camera pero wala kang glasses. Opo, wala po akong glasses. Okay. Hindi ba naman bobong nila lang yan eh? Pwede naman niya i-off yung camera niya, di ba? Mayroong option dun sa pindutan. Hindi sana hindi ka ngayon nai-issue. Alam mo, maling katwiran yung sinasabi niya na hindi na siya makapasok dahil sa kahihiyan niya. Sino ba yung may gawa ng kahihiyan na yan? Di ba ikaw rin? Napakatunggak na babae. Magpaparapi tulpo ka pa tapos papakita mo yung ganyang video sa rapi tulpo. Palagay mo, mayroon bang netizens na magpapakatanga sa at maniniwala sa mga opinion mo o sa mga alibay mo? Kitang-kita naman kung paano ka gumaganyan. Makakahiya ka. Makikita po kasi dun sa video na tumingin siya sa camera. Okay. Yan, tumingin ka pa sa camera pero wala kang glasses. Opo, wala po akong glasses. Okay. Ayan, tapos ihinawi mo yung buhok mo, Hinahit. tuloy-tuloy kang tumatango. Opo. Okay. Pero sino yung kasama mo dyan sa kwarto? Wala po akong kasama. Yan po ay... Wala talaga. Yung kwarto ko po, ma'am, ay second floor po yung aming bahay. Pag akyat mo po doon, kita mo na agad yung double deck. Wala po siyang masasabi yung privacy na Pero may sino pintuan. kasama mo sa bahay? Wala po. Nanay, Nanay at tatay ko po. Pero wala po sila dyan sa taas. Sa taas po kasi nangyari yan. Sila po ay nasa baba. Okay. Tapos, yung at that time, nang kinukuhanan po ito, I suppose, nandyan din yung professor ninyo. Opo, yung naimik nga po. Oo, hindi ka naman kinall out or anything na meron kang ibang ginagawa. Wala po. In short, binigyan nila ng mali siya. Opo. Yung nakuha nilang video po ninyo. At yung mali siya na yon, ginawa na nila ng kwento, pinakalat sa kahit sino-sino hanggang sa, baka nga buong eskwela nyo na nakakaalam po niyan. Yun nga po, sir. Yun nga po yung sinasabi ko sa school namin na hindi na nga po natin makokontrol kahit magtanong-tanong kayo kung alam mo ba yung issue nito, ganyan. Wala na pong aamin. Nag-apologize po ba sa inyo itong mga taong ito? Nung inutusan po sila ni ma'am na mag-apologize sa akin, saka lang po. Oh, so yung eskwelahan po ninyo, meron na pong ginawang action. Sa ngayon po kasi, di ba ngayon pa lang po si kayo nakausap, yung mga sinasabi po kasi nila ngayon is hindi po nila nabanggit sa akin kahapon. Kasi po sir, nung May 13 po kasi, May 12 po kasi is nag-usap kami, BF ko, ako, yung tatlong Oh, may si BF pa. Alexa, si Krisha, tsaka yung BF. Yan, pinaglololoko tayo mga ka-plastic. Wala daw siyang kasama sa bahay. Pero meron siyang boyfriend. Palagay niyo ba maniniwala kayo sa mga alibay niya? Imposible yun mga ka-plastic. Ito kasi yung pangit kasi sa mga prop eh. Dapat tinanong nila, Ma'am, Angel May, anong ginagawa mo sa video? Nakikita ka doon, no? 'Di ba? During the class, online class. Oh, Angel May, anong ginagawa mo? Bakit panay tango-tango ka diyan? Sino kasama mo diyan? Bla 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 bla. Medyo nakaka-disgusting yung gestures. 'Di ba? Hindi, ang ginawa, ni-record pa yung video. Naman talaga kasi ang mga Pilipino, mga ka-plastic. Kapag may nakikitang kakaiba, bibidyoan, ipapakalat, sisirain ang buhay ng ibang tao. Ayan, sinunog din niya yung sarili niya sa Rapi Tulpo. Imbis na yung eskwelang STI lang ang nakakaalam ng skandal niya, pinakalat pa. Lalo pa niyang pinalaki yung sunog niya. Hindi ko alam kung nag-iisip tong si Ma'am Angel o wala lang, parang ang layunin lang siguro niya makaganti. Yun naman pala, nag-public apology na pala yung mga taong nagpakalat eh. Bakit hindi mo pa tinigil yan?
Ba't ka pa nagre-reklamo sa Rappi Tulfo in action? Nangangahulugan meron kang gustong patunayan, pero unfortunately yung mga netizens hindi pumabor sa'yo. Hindi naman kasi sila pinanganak kahapon para maniwala sa katangahang alibay mo eh. Lalo ka lang pinagtawanan ng tao, mga kaplastic. Bali, ang gusto ko po kasi talaga is public apology. Bali, ang gusto po kasi ng school kung saan lang na-send, which is sa IT, tsaka dun sa kaklase ko, dun lang po mag-apology. Ang akin naman po kasi, hindi mo na po sa akin masasabi kung nasaan na. Hindi pwedeng ganun. Una sa lahat, once na kinuhanan mo yan ng video, ipinakalat mo, hindi mo na makokontrol eh. Yes po, yun Kung po kanino yun. mapupunta yung mga video na yan at yung kwento, yung mali siya na inilagay Kaya nila nga dyan sa video na yan. May mga screenshot din po ako dito. Dala ko po na. Wala namang mag-public apology sila, doon lang sa mga kaibigan lang nila, doon Kaya sa nga circle po. of friends nila. Walang kwenta yun. Tsaka may conversation dito, attorney. Itong isang sa mga nilareklamo niya, itong Krisha May Lagrosa, Lagrosa. ito yung nagvi-video. O, yan po yun. Hindi niya sinabi na nagvi-video siya, attorney. Hindi niya sinabi na binivideohan niya si Angel May, and hindi niya inabisuhan na Angel May, parang ang sagwa ng ginagawa mo, hindi maganda, naka-on yung camera. Ang message niya lang, kailan po ito ma'am, yung best? Yan po ay nung May 5, Tuesday po. Ito, attorney, sinabi niya, best. Alam mo, si Krisha may concern pa sa'yo. Pero bakit mo pa kailangan pampalalain yung issue? Na mismo ikaw rin yung masusunog sa social media. 'Di ba? Isipin mo yun. Pinagsabihan ka na ni Krisha May, oh. Kung babasahin mo yung message, hindi naman sa... Eto basahin natin ah. About dun sa online Ayan oh. Bes, about dun sa online class. Aware ka ba dun sa nangyari? Angel. Nag-reply siya, hindi. Wait, chat ako, pauwi lang ako. Sorry. Ito. class, aware ka ba dun sa nangyari? Hindi siya nag-reply. And then nag-message ulit, Angel, hindi, sabi po ni ma'am. Unintentionally ko kasi na video sa online. Ayan oh. Unintentionally ko kasi na video sa online class. Curious ako sa ginagawa mo, then sinend ko sa GC namin ni na Justin na nag-ask ako if nakita ka ba nila. Huwag ka magalit sa akin kasi unintentional lang talaga yon. O, di ba? Ibig sabihin, nino-notify ka lang kung ano yung ginagawa mo during the online class. So alam mo ba na mali yung ginawa mo, Angel? Mabuti pa nga si Krisha May. Tapos kakasuhan mo pa to? Hindi ko lang alam kung kinasuhan niya itong babaeng ito. Malalaman natin yan sa video ni Rappi Tulfo. Kasi parang ang pangit eh. Naging concern na nga sa'yo si Krisha May. Tapos, ang gagawin mo ngayon, magre-reklamo pa sa Rappi Tulfo na parang kasalanan pa nito. Unintentionally nga eh oh. Kasi under curiosity siya sa iyo sa ginagawa mong sa mga bad gestures na ginagawa mo na para bagang hindi na nakakatuwa, hindi nakakaaya-aya sa mata ng mga estudyante. So kung tutusin, dapat ikaw ngayon dapat kasuhan dahil nagpapakita ka ng malaswang galawan eh. Kahit pa sabihin mong hindi ka gumagawa ng milagro that time eh. Kasi yung mga the way na gumaganyang kasarap ng camera, parang hindi maganda tignan eh. Kahit ako, mapapaisip ako na automatically ito yung ginagawa mo eh. Automatically, kapag unang in the first glance, makikita talaga na parang hindi na normal sa isang babae na during the online class gumaganyan ka. Mabuti nga't concern yung tao sa'yo tapos sasamain mo. Diba? class, curious ako sa ginagawa mo. Then,
Sinend ko sa GC namin, ni na Justin, nag-ask ako if nakita ka ba nila. Huwag ka magalit sa akin kasi unintentionally lang talaga yon. Wala akong iniisip na masama dyan. Ang iniisip ko baka nakita ng mga kaklase natin tapos kung anong isipin. Para akong yan po, Oh. ano siya. O, di ba siya nag-umami, no? Tangina, kinumit na niya agad. Kinumit na niya agad na parang nag-aano siya. Nagbubuko Diyos siya sa harap ng camera. O di ba sinunog niya yung sarili niya? Tamo concern pa yung mga kaklase mo kasi nga tingnan mo, wala akong iniisip na masama dyan. Ang iniisip ko baka nakita ng mga kaklase natin tapos kung anong isipin. O di ba concern siya sa'yo? Tapos bigla ka na paamin na parang kinumit mo para ako nagbubuko Diyos dyan. O di ba para mo na rin sinunog yung sarili mo, tanga. Tanga talaga, tanga. Kaya nga iniisip ko baka iniisip nila baka anong isipin nila kaya ako nag-ask sa GC kung napansin ka nila. Then ito si Alex sinend daw niya sa jowa niya tapos sinend sa IT. O yun, kumalat na. Hindi ba tanga? Tamo, inamin din niya sa sarili niyang mga message, sa sarili niyang imahen kung paano siya nakikita sa video, inamin niya na para siyang nagbubuko Diyos. O maging siya nga inamin niya. Tapos ipagtatanggol niya sarili niya, sinearch niya sa Google. Nagsesearch siya sa Google. Meron bang nagsesearch ka sa cellphone sa Google app na kailangan mong tumango? Maski siya nga parang yung impression niya dun sa sarili niyang ginawa sa video na yun, para siyang nagbubuko Diyos. Di ba tanga? Okay. Kaya nga, iniisip ko baka ano iniisip nila, kaya ako nag-asa GC kung napansin ka nila. Then ito si Alex, sinend daw niya sa jowa niya tapos sinend sa IT. Ayun ang intentional, sabi ni ma'am. Opo. Kasi pagkakita ko sa alam ko na iniisip niyo sabi ni ma'am. And sabi po ni Christian May, tapos kinausap kami ni ma'am, sobrang guilty ko. Alam mo, parang tanga. Parang sinisisi pa niya yung tao. Pero siya rin, yung first impression niya nung pinanood yung video niya, yung sarili niyang kagaguhan. No, para ako nagbubuko Diyos doon, Di ba tanga? Tapos ngayon parang sisisihin mo yung mga kaklase mo. Kasi intentional daw. Tapos kinausap kami ni ma'am, sobrang guilty ko kasi nagtiwala ako sa kanila. Na curious lang naman ako. Tapos meeting kami ni Ma'am Joby. Parang ayoko nang pumasok kasi di ko naman mababagong isip sa akin ng mga tao. Try ko daw mag-chat sa'yo. Di ba tanga? Siya rin yung unang nag-amin na yung first impression niya nung pinanood niya yung video niya, yung sarili niyang katangahan, na para siyang nagbubuko Diyos. Tapos bigla kang kakabig na sasabihin mo, nagsesearch ka lang po sa Google, 16 seconds kang tumango. Tapos sa kanila, hindi, para 16 seconds lang para sa ibang tao yung pagtatango niya, pero para sa akin, parang ang tungaw. Hindi daw 16 seconds. Tungaw nga Kasi nagtiwala ako sa kanila, na curious lang naman ako. Tapos miniting kami ni Ma'am Joby. And sabi ni Ma'am, parang ayoko nang pumasok kasi hindi ko naman mababago isip sa akin ng tao. Correct. Well, Opo. ganito siya rin. Based lang dun sa mga nabanggit, I don't think
na yung pagkuha ng video was made unintentionally. Opo. Okay. Hindi naman siya yung tipo, ay napindot ko pala. Ay na-record ko. Hindi. And the mere Di, ang usapan dito, yung para bagang nag-ano lang, need to be clear lang si Ma'am Krisha sa mga kaklase niya. Na-aware ba yung mga kaklase nila na ganito ba yung napanood nila yung ganito yung behavior ni Angel May? So tinanong lang niya, para nag-survey lang naman siya sa mga kaklase niya. Unfortunately, yung isa sa mga kaklase niya, pinanood ng jowa ng IT student. Ngayon, yung IT student naman, pinaspread yung video. Doon lang nagkaroon ng problema. So, ang may fault doon, yung jowa ng IT student. Pero yung para kay Krisha, sa kaso ni Krisha, hindi niya intention yun. Kasi hindi niya hinagap sa isipan niya na ipakalat yun sa mga kaklase niya. Ang gusto lang niya, need to be clear na tama ba yung nakita ko? Tama ba yung husga ng ibang tao? Nakita niyo po ba yung nagawa ni Angel May kanina sa online class natin? Diba tanga? Natural. Kailangan lang niya ng clarification. Baka nga naman anong ginagawa mo? May mga sinasabi ka bang di maganda? O may ginagawa ka ba talagang milagro? Tanga talaga. fact na sinend pa niya sa iba proves na it was not unintentional. Okay? There is intention. Ang tanong niya dito is, ano yung motibo niya? Opo. Bakit niya ikinakalat? Bakit niya kinuhanan ng video? Bakit niya sinend sa iba? Pinapalabas niya na concerned siya sa iyo. Opo. Baka iba yung isipin ng iba. Bakit niya sinend doon sa iba? Tama. Bakit hindi sa iyo? 'Di ba? Opo. Kung concerned talaga siya sa iyo, dapat sinabihan ka niya, "Oy, Angel May, ito yung nakikita ko kanina sa screen, baka lang isipin ng iba, ganito, hanggang dito na lang." Dapat ganun. Opo. Hindi yung tipong sinend niya sa iba, parang kasing tinatanong mo, ano sa tingin niyo ang ginagawa niya dito? Opo. Magandang hapon po sa inyo, Sir Jobber. Sus, I just want to pinalala know, pa. ano na po ang ginawa ng ating eskwelahan patungkol po dito? Okay po. Sir, bali ganito po, no May 7 po, nagkaroon po kami ng preliminary investigation. Kasama po ang parents niya. Aware din po siya doon. And nakausap din po namin yung buong klase. Hingan po ng narrative report, lahat. Even po siya, nahingan din po namin ng narrative report. Then, kasunod po nito, nagkaroon pa rin po ng patawag. Bali, nakalimang patawag din po kami sa kanya. Na-explain po kung bakit ganun tumagal. Na-explain naman po lahat. And nagkakarap lang po kami ng mas valid na investigation. Ano po? Then ito po, lahat po yan ay documented. Meron po tayong black and white po dito. Naka-paper po yan. Okay. Naka-paper po yan, sir, na andito po. Meron po kaming hawak dito. Okay. And alam ko po na na-explain ko po din sa mga bata. Na-explain po yan kung ano nga po ba yung ating ginagawa. Nasabi ko nga po, meron po tayong due process na tinatawag. And ito po ay naka-align pa rin po sa amin pong student handbook. Okay. Sir Jobber, ito po, no, kasi alam nyo naman po, under the Anti-Bullying Act, no, of the country, ang bawat eskwelahan po ay meron dapat silang anti-bullying policies. Okay? At nakalatag din dapat dyan yung proseso, administrative process. Gaya po na nabanggit ninyo, no, you conducted your preliminary investigation. So, in line with those policies, in line with those guidelines, meron na po ba na i-impose na penalty or what ang eskwelahan? Yes po, sir, meron pong sanction ng mga bata. Ano po, meron naman po. And ayun nga po, nabanggit ko rin po kahapon, nakausap pa rin po naman po si Miss Angel, even po yung parents niya sa video call na ako po ay nagpapatawag sa kanila ng parent-to-parent conference. Ano po, ngayon pong 15 and 18, nabanggit ko rin po kay Miss Angel, kasama po yung jowa niya. Okay. Ito, Yes po. dyan po. Ito yung malaking pagkakamali ni Angel. Pinalala niya yung problema niya sa STI, mga kaplastik. Imbis na sila na lang yung nag-usap-usap. Total, nagkaroon naman ng preliminary investigation.
Hindi naman po yan na parang tutulog-tulog yung STI tungkol dyan, lalo na maselan yung paksa na nangyari. Kasi kredibilidad ng STI ang sinira mo, ate. Yan ang pinaka number 1 mong sinira sa eskwelahan. Na para bagang naging pabaya sila sa pangyayari. Tinan mo, meron silang due process. Kaya pinaparinig sa'yo yan, Angel May. Hindi yung magsushortcut ka kay Rapi Tulfo para mabigyan mo ng justification yung katangahang ginawa mo dun sa video. Di ba? Tapos bibigyan mo ng kahiyan ng STI ng dahil lang dyan. Imbis na kayo-kayo na lang po ang nag-usap at kinausap naman pala kayo ng eskwelahan ng maayos. Tapos ito yung gagawin mo sa eskwelahan. Pinagmukha mo masamang tao ng STI. Paano ka pa makakapag-aral niyan? 3rd year ka pa man din. 1 taon na lang magsatapos ka na sana. Tapos sinira mo pa ng dahil lang sa pagiging ma-pride mo sa sarili mo na parang wala kang kasalanan. Yan ang pinapakita mo ngayon. Hindi mo naisip yung implications na pwedeng masira yung pangalan ng STI dahil sa ginawa mo. Hindi ko sa kinakampihan yung school o yung mga kaklase niya nagpakalat ng video niya, nakatangahan din niya. Ito'y dahil napag-usapan na pala yan, meron na palang investigasyong nagaganap kung bakit may ganun. At dahil dyan sa ginawa mo, bakit humigpit na ang policy sa online class? Bawal na yung kung ano-anong gestures na kagaya ng ginagawa mo ngayon. Dahil kung meron man kayong inappropriate gestures na gagawin sa harap ng camera ninyo, ay make sure na naka-off yung camera nyo. Or magpaalam kayo sa mga designated instructors ninyo o sa mga professor ninyo na, excuse me po ma'am, mabanyo lang muna ako kasi hindi ko mapigilan yung pangangatay ng bunganga ko eh. 'Di ba? Hindi mo naisip yun, Angel May. 21 years old ka pa man din tapos hindi ka pa matured mag-isip. Diyos ko naman, Angel May, wag mong gawin tanga yung sarili mo. At college ka pa man din tapos ginagawa mong tanga. STI pinahamak mo ng dahil lang dyan. Gumugulong na pala yung investigasyon, gusto mo mapadali yung investigasyon. Lumapit ka sa Rapi Tulfo. Natural, si Rapi Tulfo kukunin talaga yan dahil gustong gusto nila yung mga ganyang video, yung mga malalaswang content eh. Dahil dyan sila nagwa 1 million views mga ka-plastic eh. Hindi lang kumita si Rapi Tulfo dito, lalo mo lang ginawang tanga yung sarili mo sa social media. Hindi ka naman pinaniwala eh. Eto, basahin natin yung comment. Yan, unfortunately, walang comment. And ayun nga po, nabanggit ko rin Basahin natin yung comment. kahapon, nakausap ko Babago isip sa akin ng tao. Correct. Well, Ito, basahin natin yung comment ha. Mga hindi maloloko ni ate girl. Ibig sabihin yan, yung mga nag-like, yan yung hindi niya maloloko. Tapos ito po, may nag-comment pa, ate para kang gobyerno natin, harap-harapan mo kaming tinatarantado. Ito pa, like kung hindi yan simpleng tango lang. O, di ba ang dami nag-like? O, sabi dito ni Spy Monitoring, ganito karami ang gusto ko, part 2 with Senator Rapi.
Anong gagawin ni Senator Rapi dyan? Ayan ang gusto niya. Sino mga naniniwalang nasubo? Yan, eto naman. Ate, chumut ka talaga. O, sabi naman ni Watashi Waro, dati kinakalat nila sa buong school. Ngayon, kinakalat mo sa buong Pilipinas. Di ba tanga? Imbis na eskwelahan na po yung mag-iimbestiga at gagawan ng paraan at mabigyan ng disciplinary action yung nagpakalat para kahit papaano luminis yung pangalan mo sa loob ng eskwelahan. Actually, hindi naman yan makakaabot sa buong Pilipinas yung skandalo na yan eh. Ikaw na mismo ang nagdala ng sunog mo sa sarili mo sa Rapi Tulfo mo pat binigay sa 10 milyong subscriber at buong Pilipinas po yung nakapanood ng video mo. Diba? Kaya nga yung mga staff ni Rapi Tulfo, pinipilit ka na lang paniwalaan kahit na nagmumukha na silang tanga. Pero pag talikod mo niyan, paglabas mo na ng opisina ng Rapi Tulfo, maniwala ka sa hindi. Baka pinagtatawanan ka ng mga yan. Baka sabihin yan, putang ina, para tayo niloloko na nagre-reklamo. Sa bagay, viral to, sayang din. Kita rin sa YouTube to. Diba? O sabi ni MRA, napaka-genius ng babaeng ito. Imbis na kaunti lang ang nakakaalam ng ginawa mo, lalo mo pang pinakalat at pinaalam sa buong mundo. At immortalize na internet. Imagine mo, pag ikaw ay nagkaanak at napanood ng anak mo, etong si Rapi Tulfo, wag naman sana na biglang mapa-scroll siya sa mga video ni Rapi Tulfo. O kaya may mga kamag-anak. O, kamag-anak mo nga lang pag nalaman niyan, kahiya-hiya ka eh. Posibleng di napanood ng kamag-anak mo yan. 1 million views? Imposible yun. Para na rin sinabi nilang, napakalaki mong boba. Pero mo, buong eskwelahan lang ang nakakaalam ng katangahan mo. Ikaw pa ang nagdala sa Rapi Tulfo para maging tanga ka rin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ayoko talaga yung harap-harapang tinatarantado, sabi ni Bam Vicente. Tapos sabi dito ni Sol XBX, te, sumusubo din ako te. Alam ko yan, wag mo kaming lanlangin. PS, subo yan te, subo. Meron bang tumatango at nagse-search sa Google na may paghawi pa ng buhok sa tenga? Tangina yan. Ito yung biggest example na babae na harap-harapan tayong tinatarantado sa online. Mali naman talaga ipakalat ang video. Pero kasi te, ang hirap mong ipaglaban. Talaga. Mahirap talaga ipaglaban. Hindi super viral, pero dahil pinatulpo mo, di mas lalong kalat. Ultra viral. Diba? Tanga. Imbis na buong STI lang yung nakakaalam mo partially. Hindi naman buong campus ng STI nakakaalam ng video na yan eh. O itago na lang natin to sa nangyari sa mga eskwelang naririnig ko. Meron ding nag-viral. Pero kakaunti lang ang nakakaalam. Alam mo bakit? Hindi na kasi sila naging ingay. Ayaw na nilang pakaalat nila yung kwento. Ang nakaalam lang yung mga taong malalapit na kaibigan. So siyempre kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, kung may naikwento sa iyo yung mga kaklase mo o mga teacher, huwag mo nang ipagkalat. Para na rin sa pagrespeto. Malay natin, mali pala ang ating chismis, mali pala ang ating narinig.
So kasalanan pa natin yon, di ba? Naghatid tayo ng mga balita na hindi naman totoo. Ganun kasi akong tao. Kahit totoo man yan o hindi ko ugaling ipagkalat. So confidential na po yun kung ano man yung nalalaman ko sa buhay ko. So syempre respeto. Dahil syempre hindi naman nawawala sa eskwela ng mga manyakis. Especially sa mga teacher, sa mga estudyante na magkarelasyon. Ganun naman talaga eh. Diba? Pero wala eh. Etong si Angel May ang biggest example na harap-harapan tayong tinatarantado, mga kaplastik. Ang dami nag-comment oh. Kahit sila hindi naniniwala. Pinagtatarantado ka. Wawa sa'yo, Angel May. Tita, masama dyan ang iniisip ko baka nakita ng mga kaklase natin tapos kung anong isipin. Ano po? Then ito po, lahat po yan ay documented. Anong purpose nun? Online class tayo. Kami po ngayon, counseling. Sir, tawag sir is nung May 12 nga po. May 7. Buong klase po yun. Hiningan po nila ng IR. Ang kasunod po na Okay po. Sir, bali ganito po, noong May 7 po, nagkaroon po kami ng preliminary investigation. Kasama po ang parents niya. Aware din po siya doon. And nakausap din po namin yung buong klase. Nahingan po ng narrative report, lahat. Even po siya, nahingan din po namin ng narrative report. Then, kasunod po nito, nagkaroon pa rin po ng patawag. Bali, nakalimang patawag din po kami sa kanya. Na-explain po kung bakit ganun tumagal. Na-explain naman po lahat. And nagkakarap lang po kami ng mas valid na investigation. Ano po? Then ito po, lahat po yan ay documented. Meron po tayong black and white po dito. Naka-paper po yan. Okay. Naka-paper po yan, sir, na andito po. Meron po kaming hawak dito. Okay. And alam ko po na na-explain ko po din sa mga bata. Na-explain po yan kung ano nga po ba yung ating ginagawa. Nasabi ko nga po, meron po tayong due process na tinatawag. And ito po ay naka-align pa rin po Yun ang di niya naisip. student handbook. Okay. Sir Ano? Jobert, eto po, Bina- no? Kasi alam nyo naman po, Binaypas niya yung due process ng STI dahil bukok siyang babae. under the Anti-Bullying Act no, of the country, ang bawat eskwelahan po ay meron dapat silang anti-bullying policies. Okay? At nakalatag din dapat dyan yung proseso, administrative process. Gaya po na nabanggit ninyo, no? You conducted your preliminary investigation. So, in line with those policies, in line with those guidelines, meron na po ba na i-impose na penalty or what ang eskwelahan? Yes po, sir. Meron pong sanction ng mga bata. Ano po, meron naman po. And ayun nga po, nabanggit ko rin po kahapon, nakausap ko rin po naman po si Miss Angel, even po yung parents niya sa video call na ako po ay nagpapatawag sa kanila ng parent-to-parent conference. Ano po, ngayon pong 15 and 18, nabanggit ko rin po kay Miss Angel, kasama po yung jowa niya. Okay. Eto, Yes po. dyan po sa tanggapan ba ninyo, nagkaharapan na sila? Yes po, 5 beses po kami nagharap-harap ng mga yan, sir. Okay. Ma'am, during that conference, nagkaroon na ba ng pagkakaintindihan? Hindi po. Ganito po, sir. Ang first conference po namin, sir, is May 7. Buong klase po yun. Hiningan po nila ng IR. Ang kasunod po na patawag, sir, is nung May 12 nga po. Mm-mm. Si Francis, ako, si Alex, Krisha May, boyfriend ko. 5 po kami doon. Sir, sa sinasabi niya po na pinatawag niya ako para i-explain kung bakit tumagal. Hindi po, sir. Pumunta po ako noon kay Ma'am Lalay, which is our guidance counseling Okay. po. Then, nag-aas po ako sa kanila, ano na po bang update? Ano na pong nangyayari? Kasi wala pong nagsasabi sa akin. Tapos, sir, kasi ganito po. Kami po ngayon is online class.
So, ang gusto po kasi nila mangyari is isuspend lang ng 10 days. Ako po, ang sabi ko sa kanila, anong purpose nun? Online class tayo. Tsaka sir, hindi po niya ako pinatawag para i-explain kung bakit tumagal. Ako po ang nagpatawag sa kanya kasi po pumunta po kay Ma'am Lalaine para magtanong ng update. Then tinawagan po siya ni Ma'am Lalaine, tapos saka po siya pumunta. Sa kanya po sa akin and-explain ang dahilan kung bakit tumagal. Okay. Ganito po ha. Insofar as kung ano ang penalty or sanctions na i-impose ng eskwelahan, that will be in line doon sa guidelines po. No? Alam niyo naman po, ang mga Opo. eskwelahan, meron pong mga handbook yan. Kaya- Okay, student handbook, guidelines whatsoever. Kasama na rin po dyan yung proseso kung merong reklamo at ano yung mga penalties na pwedeng i-impose depending on the gravity of the offense. No? Sir Jobert, tama Yes po po. ba? Nasunod ang proseso? Tama po ba yon? Yes po sir, nasunod po. Okay. Then, At nag-impose ang ng gawin penalty based on what is provided for in your Yes handbook. po, meron po. Yes po, aware din po sila sa ating student handbook. Okay. So nakita po ninyo na talagang merong pagkakasala. Yes po sir, meron naman po. Kung kaya po tayo dumaan nga po sa due process, ano po, Okay. Ganito ma'am ha. Insofar kasi as the school is concerned, ang pwede lang po nilang impose is disciplinary action. Okay? Kung ano lang po yung nandun sa handbook ng eskwelahan. Yun lang kasi ang hinihingi sa kanila ng batas. Now, Yes. insofar as you are concerned, Ma'am Angel May, I understand. Kumalat na yan, Opo. nasira yung pangalan mo, baka iba na rin yung pagtingin ng mga tao Sabay-bawi. sa inyo, parang hindi akma O, tsaka yung hindi po penalty na natanggap Opo, nila. No? opo. Kasi ma'am, kung ako po sa inyo, ha, yung eskwelahan po kasi, hindi po sila makapag-impose ng mas mataas na penalty hanggang kung saan lang po yung pwede nilang ibigay. So, Yes. Pero sa inyo po, Ma'am Angel May, ang isa po natin nakikitang remedyo natin dito para talagang maturuan ng leksyon. Opo, ito Etong po. mga, at the end of the day, they are already of legal age. Alam na dapat nila yung mga pinaggagawa nila. Alam ba nila na yung ginawa nilang yan could result into criminal Pinagpipilitan action? pa rin eh, yung Pinapalabas katangahan. nila sa iba na iba yung pagkatao mo. Masama ang ginagawa mo in public. Habang nagkaklase kayo, pinapalabas nila na may malaswakang ginagawa. Binivideo pa nila, pinagkalat sa iba without Wala po. context. Okay? Na tumatango ka Without- lang naman pala, nakikinig sa Anong without context? Parang ginagawa niya tanga sarili niya without context daw. Ang sakit sa ulo na itong programa na to. Parang pinipilit niyang kumampi dito sa babaeng ito. Kasi ang gusto mangyari ni Angel May, hindi lang po suspension ng matatanggap ng mga taong nagpakalat ng video. Parang gusto niyang mangyari yata mapakulong. Yun yata ang gusto niyang palabasin. Sirain yung buhay ng taong sumira sa kanya. Na siya rin naman yung may kagagawan. Parang harap-harapan tayong binobobo ng programang ito, no, mga ka-plastic, no? Ba't walang context? Ang context dito, yung mga tao na disturb sa behavior na ginawa ni Angel May doon sa Zoom meeting. Sa online class. Kahit naman sino eh. Ikaw wag mo namang gawing tanga sarili mo, Attorney JB. May pinag-aralan ka pa man din. Sa bagay, kapag attorney ka tapos iyan yung client mo, kailangan mo talagang ipagtanggol sa abot ng makakaya mo. Kung tutusin, pwede mo naman siyang ikumbinse. Itong si Angel May na Angel May, pasensya na po. Base kasi sa aking obserbasyon, parang hindi nga kasi maganda tignan sa mata ng tao kung tatanungin natin ang mga bashers sa social media. In the first glance, nakaka-disturb yung behavior na ganun. Kahit yung mga artista nga lang eh, kumilos lang ng hindi maganda, nababash na eh. Kasi responsibility nila yun eh. Artista sila. Kahit yung mga vlogger, magsabi lang ng di maganda o magsalita lang o gumawa lang ng inappropriate behavior o inappropriate gestures, ay nababash na agad sa social media.
Hindi mo ba naisip yun, Angel May? Nasa digital era tayo ngayon. Okay lang sana kung nasa panahon ng 80s, 90s na kung saan hindi pa uso ang Facebook nun, wala pang Google nun. Kahit magtatango ka pa sa eskwelahan, wala kaming pakialam. Eh ngayon ang mga tao ngayon, kapag nakakakita na ng kakaiba, natural, kumakalat agad yung chismis. At ang masakit pa dito, hindi ka pa nakontento na sirain yung pangalan mo sa buong eskwelahan, sinira mo na rin yung pangalan mo sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Ayoko nang tapusin tong katangahan tong attorney na to na parang pilit niyang pinagtatanggol yung sarili niya. Pinagtatanggol niya itong babaeng to. Malinaw naman eh. Anong without the context? Eh kung nga yung ibang tao napakamot lang sa short eh. Hinusgana ng katabing babae na sa jeep na nagjajabol eh. Diba meron din kayong ganong content? Na merong buni lang yung kanyang, may buni lang yung kamay niya, kiniskis lang dun sa short. Inisip lang ng babae, binidyohan pa. Binidyohan pa tapos pinalabas niya na nagjajabol sa harapan niya. Diba ganun din yung nangyari na misunderstood din? Ewan ko ba? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabi, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.